Marks of a genuine believer. Totoo ba tayo? Totoo ba yung katabi mo? Sigurado kung totoo ang katabi niyo? Mga anak ba ni Lord yan? Yung nagpost sa Facebook, sabi doon nagpost sa Facebook ko. Nabasa ko doon. Tinag ako, hindi ko naman siya kaano-ano. Hindi ko siya friends. Sabi doon. Akala ko fake. Yung news lang palang, sabi niya, akala ko, akala ko fake news lang meron. Meron pa palang fake friends. At hindi nang hugot niya, no? What if, yung palang kasama mo, matagal mo kasama, isa palang fake. Yung po mahirap yan eh. Mas lalo po kung mukha siyang Kristiyano, anyong Kristiyano, amoy Kristiyano, hugis Kristiyano, anyong Kristiyano, at the end, hindi pala siya tunay na anak na Lord. There is a common worldly kind of Christianity today, which many have achieved Christianity, which offends nobody, requires no sacrifice, which costs nothing, and is worth nothing. Now, the difference between fake and original is best described in one word, quality. Malalaman na po natin ang isang original at saka fake sa isang word, quality. Naniniwala ba kayo doon? Sa panahon po natin, there's worldly kind of Christianity today. In fact, marami po ngayon yan, mabentang-mabenta ngayon sa internet. Isang Christianity is cheap Christianity. Wala pong na-offend, wala pong nasasaktan, wala pong nasasaktan ng ego. In fact, for encouragement, the problem is, thing that costs nothing is worth nothing. Tingnan niyo po katabi niyo. Tingnan niyo, suriin niyo mabuti, anak ba talaga ni Lord yan? Tanong mo sa kanya, anak ka ba talaga ni Lord? Kaninong anak ka? Ha? Sigurado ba mga anak ni Lord katabi mo? Sigurado kayo. Alam niyo po ba kahit mga demonyo nagsisimba po sa church? Naniwala ba kayo doon? Kahit mga demonyo sa church, bakit katabi mo? Meron niyang karga. May sapi ba yan? Sigurado kayo. Now, tingnan po natin ngayon kung sino po talaga yung mga tunay na anak ni Lord. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 15, you may as well know this, Timothy, that in the last days, it is going to be very difficult to be a Christian. Mahirap daw sa panahon natin, and we are living the last days, napakahirap po ngayon maging Kristiyano. Totoong Kristiyano. They will do things to make it look as if they are Christians. Gagawa daw sila ng paraan para magmukha sa Kristiyano, mukhang amoy ni Kristiyano, hugis Kristiyano, parang Kristiyano, but they will not receive the power that is for a Christian. Keep away from such people. Sa ibang translation sabi doon, they will deny the power that will change their life. Ito yung mga tao sumasama sa church, tumanda sa church, naubusan ng bagang sa church, nagkawindang-windang ng buhay, nasa church pa rin, akala po natin, Kristiyano na, yung pala sa bandang huli, hindi pala siya totoong Kristiyano. Now, hindi po totoo, ganun din po, hindi po lahat nakasama mo sa kasiyahan, totoo mong kaibigan. Naniwala ba kayo doon? Kadalasan, kapag nagkaroon ng bagyo sa buhay mo, kumatirotoki, doon malaman kung sino ang tunay mong kaibigan. Sa buhay po natin bilang Kristiyano, ganun din po. Hindi mo malaman kung sino ang totoong Kristiyano sa panahon tayo pinagpapala ng Diyos. Malalaman mo yan kapag ikaw nasa masadtad ka na, punong-puno ng mga persecution at trials ang buhay po natin. Now, sabi po, what is a true Christian? Ito po yung ating talata. By looking at those three occasions, we can see the marks of a true Christian. Luke chapter 18, 16 to 18, basahin mga po natin mga kapatid. Sa ating talata, makita po natin, sino ba talaga ang totoong Kristiyano? Of course, kapag may ilaw daw, yung lampara, hindi po ito ginawa upang ito itago. Na pag sabi Kristiyano, nasa isip natin,
Kapag pinanganak ka sa Pilipinas, automatically, hindi ka Muslim, Christian ka, sapagkat ang ating bansa ay Christian nation. Now, hindi natin po sabihin na ikaw ay common na sa Pilipinas, pinanganak sa Pilipinas, namuhay na Pilipino, automatically Kristiyano ka. Now, what is a Christian? Alam niyo ba ibig sabihin ng Christian? Yung Christian, tanggalin po natin Christ, I-A-N, tanggalin mo Christ, I am nothing. Now, when you use the word Christian, ginagamit po natin ito, napakarang wala lang, na pag sinabi mong ikaw ay Pilipino, automatically Christian. Now, pag sinabi po natin, yung logic na yon, ibig sabihin mga kapatid, pag pinanganak yung papi sa Pilipinas, automatically Christian papi siya. Pwede bang tagin gawing ano? Gawing ano po yun? Gawing, tawag ito? Katwiran. Now, ang tanong po natin, why are you a Christian? Yan po tanong. Buhay ba kayo? Na pag sabi Christian, mga kapatid, nakikita po sa ating buhay ang wangis ng ating Panginoong Hesus. In fact, sa Antioch, mga kapatid, sa Book of Acts, sa Antioch, doon po unang tinawag na Kristiyano ang mga Kristiyano. Hindi siya nagpatawag na Kristiyano, tinawag silang Kristiyano sapagkat nakita po ang wangis ni Lord sa kanilang buhay. Now, sa ating talata, sabi daw, no one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed. Now, kung titignan po sa ating talatang ito, basahin niyo mabuti. Tingnan po natin, no? Ang sabi sa 17, for all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought into the light and made known to all. So, verse 18, ito po sabi ito, so pay attention to how you hear. Pay attention to how you hear. Ito sabi dito. Ayan. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what they think they understand will be taken away from them. And verse 19, ito po yung verse 19 yan. Then Jesus' mother and brothers came to see him, but they couldn't get to him because of the crowd. And verse 20, sabi doon, someone told Jesus, your mother and your brothers are outside, and they want to see you. Jesus replied, my mother and my brothers are all those who hear God's word and obey it. Now, the ability to hear and listen is one of the best way para ma-determine whether someone is a genuine believer. Now, how significant is listening? Gaano po ka-importante, tayo po yung nakikinig talaga at hindi lang narinig mo lang. Nakakarinig ba kayong lahat? Of course, hindi po tayo bingi. Can you hear me? The question is, are you listening? Now, tingnan po natin. The ability to hear and listen is one of the best things para ma-determine natin whether tayo pa ay totoong Kristiyano. Bihira po ang nagsasabi at na-appreciate na tayo nakakarinig. Alam niyo po, napakapalad niyo dahil nakakarinig po tayo. Andiyan ba kayo? And the best way para ma-determine whether tayo ba talaga ay totoo o hindi is by how we listen. Paano po tayong makinig? Di ba nagtataka bakit marami Kristiyano kuno tumagal sa church, wala pong pagbabago buhay? Di ba kayo nagtataka? Alam niyo po, may kita po 100 beses, 200 akong tanong sa akin yan, bakit si Pastor, si ganito, si ganito. Alam niyo, hindi ko kaya sagutin yan, unang-una, dahil hindi po ako nakakita ng puso ng tao. Ikalawa, hindi ko alam kung sila talaga ay totoong nakikinig pag sumasamba sa church. Now, makikinig po kayo mabuti. Listen. When we listen, we need to let go of distraction. Napansin niyo, bakit tumagal ka sa church? Wala naman nabago talaga. Tanong mo paglabas, wala naman naintindihan. Tanungin mo kung anong natutunan, wala. Tanong, ako ba talaga ay nililit ko ba yung mga distraction? Am I wondering? Nandito ba ako pero nasa ibang lugar ang isip ko? Nandito ba talaga ang aking kaluluwa? Yan ang tanong. Pwedeng nandito ka pero nag-wonder ka yung isip mo dahil nadami mong iniwang labad sa bahay. Pwedeng nandito ang katawang lupa mo, pero nag-iisip ka mamaya wala di pa nga tapos, nag-iisip ka na matapos na. Ang tanong, ikaw ba ay focus? Naka-focus ka ba? Or nag-wander ang isip mo habang nakikinig ka?
And when we listen, we need to invite the Holy Spirit to clear your heart and mind. Clouded ba ang mind at saka puso ko sa kakaisip ng jowa ko? Bothered ba ako sa kakaisip ng problema? Are you listening? And when we listen, stay focused on the Word. Saan ba ako nakatingin? Sa nagsasalita o sa sinasabi ng nagsasalita? And no wonder, marami pong na-offend kasi po, hindi talaga nakafocus sa salita ni Lord, nakafocus lang doon sa nagsasalita. Nandiyan ho ba kayo? When you listen, nakapagod yung paulit-ulit? Naintindihan mo yun? Para ako silang plaka, di ba? 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 Oh, sila na plaka talaga. When you listen, test your understanding. I-test nyo kung naiintindihan nyo. Naiintindihan ko ba talaga? O hindi pa nga nagtatapos, may conclusion na agad ako. Kaya marami pong na-offend sa mensahe ni Lord kasi hindi naman naiintindihan eh. Nag-conclude na agad. Ay, si ano yung pinariringgan? Tingnan mo. Iba po yung pinariringgan sa pinakikinggan. Kaya tuloy, every Sunday nag-preach ang pastor. Pastor naman, bigay todo. Wala, pagtalikod niya, may na-offend na raw. Pakialam ko sa buhay niyo. Test your understanding. Naiintindihan mo ba talaga? Nagigets mo ba yung konteksto nung sinasabi? Paano maintindihan? Nakikipagkwento ka sa katabi mo. Sige nga, gawin mo sa sine yan. Sa sine nga, nagagalit ka. Shhh, sana ba? Hindi ko maintindihan. Tama? Tama? O sa sine nagagalit kayo, pag sa church, okay lang. Hello? Iba natutulog pa. Ang haba-haba na pa na matulog ka. Gusto mo, Monday to Saturday, matulog ka. Gumising ka na sa Sunday. Pagdating Sunday, tulog ka pa. Ang haba ng panahon, pwede ka matulog. Mamaya matulog ka na, gumising ka na Sabado. Pwede naman yun eh. Kaso pagdating sa church, ilang oras nga lang, pagdating sa church, lungay-ngay, patulog pa. Test your understanding. Naiintindihan mo ba talaga? Or hindi mo pa nakikigess yung meaning, nag-conclude ka na, siya yung pinariringgan. Kaya po nasasayang po eh. Nasasayang po yung ating panahon sa church, hindi nagbabago buhay natin. Alam niyo, ang pinaka-the best, pag pupunta ka sa restaurant, pagkatapos yung lumabas sa restaurant, busog na busog, ang sarap ng pagkain. Pero kung pupunta ka sa restaurant, ang sarap ng pagkain, pero wala kang ginawa, kundi makapagdaldalan, lalabas ka, gutom. Tama? Kaya nga po sa church, hindi po ito puntahan ng mga gutom yung laman lupa. Ito po ay hindi restaurant. Puntahan po ito ng mga gutom ang ating kaluluwa. At gusto mong lumalim kay Lord. Naintindihan nyo? Nawawala po sa linya eh. Kaya ang daming wala sa hulog talaga rito eh. Test your understanding. Marami po ako na-encounter sa Japan. Dito po ko nakita ang pinaka-talagang grabe. Kaya minsan sabi sa bakit ganyan ka mapag-uusap kay sister? Para kang sinto-sinto. Kasi sinto-sinto rin siya eh. Kaya ganito makapag-usap eh. Para magkaintindihan kami. Naintindihan nyo? Minsan nagmumukha ako sinto-sinto na eh. Para magkaintindihan lang kami. Nagets nyo ako? Minsan nagbibiran nga kami, hindi maintindihan nyo, hindi matanggap yung truth. Yung kasi nungalingan kay turo ko. Alam mo sa Japan, problema rito. Mas lagi natin ginagamit yung bibig kasi isip. I'm sorry to say this, minasang. Hindi ka lalalim kung hindi mo gagamit ng isip mo. At puro ka lang salita. Iba na puro puso. Puro nguso at puso. Test your understanding. Pag hindi mo naintindihan, ano sabi? Nandiyan ba kayo? When you listen,
When we listen, we need to evaluate your heart. Kapag tinatamaan ako, na-offend ako, bakit ako tinatamaan? Baka naman may tinatago akong kasalanan sa puso ko. Di ba dapat ganon? Pag tinamaan ka, Lord, salamat. Lord, pinipersonal mo ako. Di ba dapat ganon? Lord, salamat kasi meron kang concern sa akin eh. Kaya mo ko tinatama eh. Di ba dapat ganon? Evaluate your heart. Baka naman meron kang tinatagong kasalanan na gusto na ni Lord na itama at alisin sa'yo, kaya ka nasasaktan. May gustong baguhin sa'yo si Lord. Sapat ayaw kanyang mamuhay sa ganyang sitwasyon habang buhay. Tama? Kasi kung ayaw niya ma-offend, pumunta lang tayo sa mall. Magsaya na tayo sa perya o sa mall. Paglabas mo, nandun pa rin, ganun pa rin buhay mo. Nandiyan ba kayo? Am I offended sa akin narinig? O inaari kong personal na mensahe sa akin to ni Lord? Evaluate your heart. And last, when we listen, you need to neutralize your feelings. Kapatid, hindi po pwedeng puro damdamin dito. Ang feeling, ang emosyon, na maglalaho po yan. Tama? Pero kung ano ang tama't mali, yun ang manatili habang buhay. Iulitin ko. Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. Yung naramdaman mong inis, galit, maglalaho yan eh. Mag-fade yan eh. Pero kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang manatili habang buhay. When you listen, you need to neutralize your feelings. Pinipersonal ko ba ang narinig ko? O nais kong personalin ako ni Lord? Ako ba'y nagpapasalamat kapag ako'y tinatamaan ng salita ni Lord? Kapag may nagko-correct sa akin, ako ba'y natutuwa? O ako'y natitisod? Buhay ba kayo? All throughout the Bible, God says, listen to me. In fact, Jesus himself said, he who has ears to hear, let him hear. So, my question is this, are you? Totoo ka bang Kristiyano? What is a true Christian? Sa ating talata kanina, yung ating talata ngayon eh. Sa verse 16, doon po tayo. Unang marka ng isang totoong Kristiyano. Tingnan mo mabuti ha. Huwag tayo mag-isip kung, ay, katabi ko, mukhang sabit. Hindi, tayo. Parang tama-tama sa kanya yun. Talaga naman, may pambabato na ako. Kaya ipopost yun sa Facebook. Alam mo, sa tanang Diyos, hindi po ito panghampas, pangsampas sa kapwa mo. Para sa sarili mo. Nandiyan ba kayo? Ha? Now, verse 16 sabi doon, no one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed. A lamp is placed on a stand where its light can be seen by all who enter the house. Number one, true believer here evangelistically. What does hiding the light of the lamp illustrate? One of the pieces of evidence of a person's genuine conversion is that immediate passion to tell everybody what good thing has happened in their life. Isa pong dahilan, isa pong mabisang ebidensya na totoo talagang nakakilala ka sa Diyos, yung magkakaroon ka ng desire na sabihin sa kapwa mo yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung meron ka i-chismis, yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung buhay ng iba, yung mga pangit na nangyari sa buhay ng iba. Kaya hindi nawawala ng marites sa lugar na ito eh. Hina-highlights po natin yung mga pangit sa buhay ng kapwa natin. Pero yung buhay mo, ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ang totoong Kristiyano, merong patotoo. Paano ka maging patotoo kung wala namang totoong nangyayari? Ang patasalitang patotoo is patunay na totoong kang Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng patotoo. Buhay ba kayo? Their desire to let it shine is evidence that a mighty work of God has really been done in their hearts. May ginawa talagang pagbabago sa buhay nila. Are you with me?
Nakikinig ba kayo? Now, 2 Timothy chapter 4, verse 2, proclaim the message with intensity. Don't ever quit. Just keep it simple. Ang pinakamagandang gospel na masasabi mo, may kikwento mo yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. May ginawa bang maganda ang Diyos sa buhay mo? May patutuo ka ba na masasabi mo mula nang ikay makilala sa Diyos? Alam mo sa akin, ang pinakamasakit na salita sabihin sa'yo, yung ganyan ka pa rin? Walang nabago sa'yo magmula nang makilala mo si Lord? Pag hindi ka nagbago, magmula nang makilala mo si Lord, ibig sabihin, patay ang Diyos mo. Nandiyan ba kayo? Sabi ng aking maisan kagabi, Daddy, ano talata sa Bible ang hirap kang ipamuhay? Sa totoo lang, madali naman ipamuhay para sa akin eh. Ayoko sa inyo. Ang pinakamahirap, alam mo ano? Tanggapin. Tanggapin mo muna bago ipamuhay. Paano magpapamuhay siyang bagay na hindi mo kaya tanggapin? Una, kailangan mo tanggapin na may sabit ka. Una, kailangan mong tanggapin na kailangan mong baguhin. Una, kailangan mong tanggapin na kailangan mong magdesisyon. Yun ang mahirap eh. Pag nagawa mo yun, madali pamuhay eh. Nandiyan ba kayo? At madaling sabihin sa kapwa mo, ang tanong, meron ka bang panasabihan ng magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo? O isa ka sa mga secret agent ni Lord? Meron po ako nakatama sa trabaho dati, way back mga 20, 30 years ago. Ayaw niya sabihin Kristiyano siya, nakita ko yung Bible niya, gula-gulan ito. Nagbabasa po siya sa CR kasi kasama namin mga unbeliever. Sabi ko, Kristiyano ka ba, Dre? Kristiyano ka ba? Ay, sabi sa akin, huwag mo sa pagsasabi ha. Sabi ko, ba tayong pagsabi Kristiyano ka? Nakakaya ba maging Kristiyano? Sabi ko, isa ka para sa mga secret agent. Ang alam ko lang, James Bond lang ang secret agent eh. X-44 si Tony Falcon, X-44. Marami Kristiyano rito na, secret agent. Pag nasa church, hallelujah! Praise the Lord! Paglabas, ano ka mo? Sabi ni Kenneth, ha? Maraming chameleon dito. Alam mo yung chameleon? O yung nyango? Alam mo yung nyango? Ha? Pag dumikat ka sa pader, sa mga marites ka na rin. Ha? Pag dumikat ka sa pader, kulay pader ka rin. Maraming Kristiyanong ganun. Walang paninindigan. Nandiyan mo ba kayo? Proclaim the message with intensity. Now, what they hear, they proclaim. The most loving act you can ever do for someone is to share the gospel with them. 2 Corinthians chapter 5, verse 20, so we are Christ's ambassadors. Now listen to this. God's ambassadors, God is making us appeal through you. Through you. We speak for Christ when we plead, come back to God. Tayo daw yung mga Christ representative eh. Mga ambassador ni Lord. Si Kamat, ambassador ni Lord yan. Ibig sabihin yan, kapag nasa trabaho siya, dala-dala niya po yung pangalan ni Lord. Kaya pag yan ay talagang nanggahasa sa labas yan, dapat dala-dala niya pangalan ni Lord. Nandiyan ba kayo? Tandaan niya, paglabas mo rito at nagmarites ka, sasabihin ng mga tao sa'yo, ganyan ba ambassador ni Lord? Chismosa? You're Christ representative. Ibig sabihin, kung ano ka, yun ang dala-dala mo, yung kingdom na hawak mo, na nire-represent mo. Kaya akala nila, kung ganyan ka, lahat ng mga Kristiyano, ganun din. Nandiyan ba kayo? You are Christ ambassadors. What they hear, they proclaim. They have the light and they don't conceal them. Hindi po na tinago. Tayo ba, kapatid? Nasasabi mo ba sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa kasama sa trabaho, sa kilala mo, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo? Hello? Sa mga kwentuhan nyo ba, naisisingit mo ba yung patotoo mo? Yan lagi yung tanong eh. Alam niyo minsan, may nakasama po ako dati, sa aeroplano. Pabalik dito. Nasa Kinsyo po nagpapasto. Kaupo ko yan, lungkot-lungkot niya. Kinausap ko siya. May problema sa mag-asawa. Kino-comfort ko siya. Sinishare ko siya. Hindi ko napapakilala. Tingin sa akin. Kuya, pare ka ba? Hindi. Sabi ko,
Alam niyo, nakakatawa, no? Tayo napakita mo doon. Pagdating ko sa church, nasa church po ko noon, Sunday. May nagaya sa kanya, dumating sa church. Nagulat siya. Ikaw pala basta dito? Hindi ko alam. Hindi ko tinatanong eh. Sabi mo, pare eh. Hindi mo pare eh. Alam niyo, di ba kayo sabihin, ako Kristiyano, ako born. Hindi mo kayo sabihin. Sabihin mo lang magandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi totoo lang, hindi ako nagtataka ako talaga, sa mga Kristiyano, talagang ginagawa nilang parang karir o Sunday Christian lang ang pagiging Kristiyano. Alam niyo, walang Kristiyano po Sunday Christian nang walang part-timer na Kristiyano. Nandiyan ba kayo? Last week, sabi ko, how can you defeat a full-time devil if you're a part-time Christian? Tama? Tama ba yun? Wala namang Kristiyanong part-time arubaito eh. It's either Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano. Ganun lang kasimple yun eh. Ang tanong, pinoproclaim mo ba yung narinig mo, tinanggap mo, ginawa sa ng Diyos, o tinatago mo lang? Yung puso ka lang ng kapitbahay mo, nakakalam na Kristiyano ka. Nandiyan ba kayo? And verse 17, for all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Number 2, marks true believer here authentically. Are you authentic? Totoo ka ba talaga? He's talking about your authenticity. Are you a genuine seeker and listener of the word of the Lord? There is a difference between how people conduct themselves on the outside and what's going on in the heart. Iba po yung nangyayari sa labas, saka sa loob, wakaranay po tayo. Kayo lang nakakalam puso nyo. Si Lord, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa puso nyo. Nabago ba talaga ang puso mo? Kasi kung nabagong puso mo, una makikita sa nguso mo. Tama? Tama ba yan? Hindi sa ngawa, sa gawa. Ngawa ka ng gawa, wala naman sa gawa. In fact, the strength of a church is not the strength of its institutions, but the authenticity of its witness. Paano ka mag-witness kung hindi na makita totoo sa buhay mo? 2 Corinthians chapter 13, verse 5. So check up yourselves. Are you really Christians? Do you pass the test? Do you feel Christ's presence and power more and more within you? Or are you just pretending to be Christians when actually hindi ka naman taga-Kristiyano? Alam niyo ba, kaya marami pong nahahatak yung mga kultong churches ngayon? Kasi mukha pa silang totoo kasi sa ating mga totoo. Alam niyo ba yan? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Kaya mas marami po yung mga kulto ngayon. Kasi mas totoo sila sa atin. Nandiyan ba kayo? Kaya yung mga kulto, mas mukhang totoo sa atin. Kung ako yun, doon na lang ako. Buhay ba kayo? Are you listening? How authentic are you? Listen to this. You can fool all the people some of the time. You can fool some of the people all of the time. You can even fool yourself most of the time. But you can never, ever fool God any of the time. Pwede mong lokohin ng tao, paminsan-minsan. Pwede mong lokohin ng iba, lagi. Pwede mong lokohin ng sarili mo, minsan eh. Pero hindi mo kailanman pwedeng lokohin ang Diyos. Alam. Kung nasa church ka ba, tinanggap mo ba sa standard, naintindihan mo ba, nagsisi ka ba, o binago mo ba yung mali mong gawi? Alam ng Panginoon yan. You cannot hide from God. Tahimik niya. Buhay ba kayo? Alam niyo, madali na magmumukhang totoo eh. Linggo pa lang, medyo palungkutin mo na mukha mo, wala kang mag-makeup, medyo baba mo yung buhok mo, magsuot ka ng mahaba, mukha ka ng banal. Tapos huwag ka masyadong tumawa, praise the Lord mo, hi, praise the Lord, hallelujah, sister naman, amen, hallelujah. Pero paglabas ng church, andiyan ba kaya? Hello. Alam niyo mga kapatid, mabuti pang hindi mo nakilala ang Diyos kung hindi ka naman taga-totoo. Tingnan niyo sarili niyo. Pagkatabi niyo. Sipatin niyo mabuti. Ano sa tingin niyo? 50-50 ba yan? 100% ba yan? O sa tingin mo medyo alanganin ka dyan? Bakit?
As I speak now, alam nyo ba, nandito nga yung mga presensya ng mga anghel, tinitingnan po yung ating puso. Tinitingnan po kung gano'n ka tayo totoo sa ating sarili. Ang masama niyan, bawat salitang tinanggap mo o narinig mo sa araw na ito, na nireject mo pagkatapos, yun ang hahatol sa'yo sa bandang huli. Ang salita ng Diyos na siya pang magbe-bless dapat sa atin, yun din po ang hahatol sa atin kapag narinig natin at wala po tayong ginawa sa ating buhay. Remember, you can fool all the people some of the time, and you can fool some of the people all of the time. You can even fool yourself most of the time, but you can never, ever fool God any of the time. Hello? Napakarami po sa atin ganun, lalo po dito. Ang mga praise the Lord sa church, kala mo talagang umaangat na talaga, Pero pagdating po sa bahay, Diyos ko po, Ginoo, Santa Maria ang Garapon. Kaya dito po, marami po natiteach pag sa church Marami po akong kilala ngayon, hindi ko na ma-follow up. Nasa kulto po iba. Bakit po? Yung nagdala sa kanila, yung paang nakatisod. Alam nyo, hindi po lahat na kumikinang ginto. Minsan tanso. At hindi po lahat ang nag-i-aim sa church, totoong Kristiyano. Nandiyan ba kayo? How I wish, bigyan po ako ni Lord ng yung paningin na tumatago sa puso po natin. Nakikita ko yung kaluluwa ng bawat isa. Nakikita ko sino yung malnourished sa inyo. Yung bang, ganda-ganda ng ngiti mo lagi, tapos kita ko, ang itim-itim pala ng puso nito. Tapos, akala mo talagang mature na mature ka. Pag praise the Lord, hallelujah. Nakalaki mo. Pagtingin ko, ang katawan mo parang palito. Ang espiritu mo, kaluluwa mo, parang palito, malnourished. How I wish makita ko po ang kaluluwa nyo at ang mga puso nyo. Kaso hindi. Only God knows your heart. Nandiyan ba kayo? Now, are you hearing authentically? Number one, listen. There must be hunger for God's word. Sa bahay mo, magmuni-muni ka. May hunger ka bang makinig ng salita ng Diyos? Hinahanap mo ba? Kasi kung wala, delikado ka. Check your pulse. Baka naman ikaw ay dead. Dead. Talaga, patay ka. Kasi pag buhay ka, magkakaroon ka ng hunger There must be a hunger for God's word. What he's saying is this, as you look at yourself, as a disciple, let us examine ourselves. Are you hearing authentically? Now listen to this. Are the things that you're hearing the most important thing to you? That's the issue. Are they real treasure for you? Is it the truth that thrills your heart, that excites your soul? Is it the truth? Yung bang katotohanan ang nag-excite sa puso mo o yung gusto mo lang ini-encourage ka lagi? Pag hindi ka na-encourage, ayaw mo na umaten. Kailangan natin truth, yung totoo. Hello? Because only the truth will set you free. Kahit i-encourage ko po kayo, hindi naman kayo makakaalis sa sitwasyon nyo kung hindi nyo marinig ang katotohanan kaya salita ng Diyos. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung bang katotohanan, kahit masakit, yung ba nakaka-excite sa'yo? Hello? For 30 plus years, I've been preaching the Word of God for 30 plus years. Minsan naisip ko, Lord, baka kinakaliw ng puso ng aking mga tinuturuan. Baka ako na problema minsan. Magkaroon po tayo ng spiritual assessment pag sa bahay. Mas magbulay-bulay ka lang. Huwag kang magbukas ng Facebook. Huwag kang basta. Kumalma ka lang. Tumingin ka sa langit. Kapain mo yung puso mo. Pulsuhan mo sarili mo. May pulso ba ako? Nagbibit ba yung puso ko ba? Tingin mo sarili mo. Ako ba ay nagkakaroon ng hunger kapag dumadating Sabado? Ako ba ay may longing makinig ng salita ng Diyos? Meron ba akong longing to worship God? Kasi kung wala, delikado ka, kapatid. Baka walking zombie ka, malakad ka lang, pero spiritually, you are dead. Abay, delikado yun. Sayang.
Kapag narinig mo yung salita ng Panginoon, na-hurt ka ba? Di ba dapat pag na-hurt ka, dapat matuwa ka? Kasi pag na-hurt ka, ibig sabihin, nakakaramdam ka, buhay ka. Pag patay ka, wala ka ng pakiramdam. Tama? Kasi pag napatay ka, ay wala, dead ma ka. Kahit magbahala ka sa buhay mo, pakinggan mo ako, wala akong pakialam. Patay. Pero pag na-hurt ka, ibig sabihin, buhay ka. May pag-asa ka pa, buhay ka eh. May nagpipis nga ako minsan, nakangiwi pa sa akin eh. Iniispiran pa ako eh. Alam niyo kung bakit? Ito ugali ko minsan. May time po ako minsan, inaalaska ko talaga eh. Inaalaska ko. Minsan, in-okray ko minsan eh. Yung mga workers, minsan in-okray ko. Alam niyo bakit? Sinasadya ko po yun. Para makita kung lumabas ang totoong karakter niya. Sinasadya ko yan eh. Minsan, kinakausap ko, kinokray ko. Ganun pa yun. Nakikita ko yung karakter eh. Sinasadya ko yun. Talagang inaano ko sila. Parang kita ko yung mukha ko. Paano mag-react ito? Minsan, umi-sweet pa sa akin eh. Ha? Minsan, may kinorek pa ako, tinasa pa ako ng kilay eh. Lumalabas ang karakter talaga. Nandiyan ba kayo? Akala nyo ha? Mukha lang akong itatanga-tanga, no? Mukha ko lang akong tanga sa paningin nyo. Pero mukha nyo palang basang-basa ko na, laman ng puso nyo. Alam na lang yung mga taong puno-puno ng pride ang puso. Nagpis pa nga ako minsan, nag-walk out pa eh. Naranasan ko lahat yan. Pinagbantaan pa nga ako minsan eh. Nagpis ako, pinagbantaan ako. Isipin mo yun. Sabi ko, alam mo, siya lang kinakatakutan ko. Hindi tao. Kinakatakutan ko, humarap sa Diyos, hindi ko nagampanan yung pinagagawa sa akin ni Lord. Yun ang kinakatakutan ko eh. Nandiyan ba kayo? Is it the truth that thrills your heart, that excites your soul? There must be hatred for the things of the world. There must be hunger for God's word, and there must be hatred for the things of the world. Of course, na-enjoy po natin yung mga natin sa mundong ito. Pero hindi sabihin, doon na iikot ang buhay mo. Alam niyo yung TikTok, no? Wala ako against sa TikTok. Pero kung makikita mo yung TikTok sa China at saka sa ibang-iba. Ang TikTok sa China, very educational. Very educational. Totoo lang. Ang TikTok po sa US at sa atin, grabe, puro kabulastugan. Oh, may naglalabas pa ng underwear eh. Papakita pa talaga para lang marami mag-view. Grabe ka ako itong mga to. Ang dami kalukuhan pinagagawa. May dumudumi pa nga eh. TikTok. Grabe. Sabi ko, ano ba to? Tingnan nyo TikTok sa China. Matututo kayo. Very educational talaga. Hindi mo lang parang niloloko ng niloloko tayo ng TikTok, Natawa nga ako dahil, kailan ba yun? 6 years ago? Dati po yung church, lagi nagpo-post siya ng preaching. Banda-banda, wala na. Pinopost sa TikTok na Meron pang announcement. Gather na po tayo after Sunday, after service, meron po tayong TikTok group. Wow. Kailan pa naging ministry yung TikTok? Grabe, sabi ko, ano ba to? Hindi ba napapansin mga kapatid? Sinasalaula na po ng sanlibutan ang ating iglesia. Nasaan ang katotohanan doon? Nasaan po yung bawat kalong madadala mo sa church? Meron bang na-bless? Meron bang na-lift ang spirit? Meron bang naitaas ang Panginoon for the glory? Nabigyan ng glory, na-glorify ba natin ang Diyos? Nagpunta-punta sa church, hindi para makipagbulahan, kundi dahil sa katotohanan. Natanong pa sa natin. Real talk po tayo. Uy, sa bahay mo. Bago pa mag-Monday, magbulay-bulay po tayo. Gaano tatagal yung puso mo na hindi ka sumasamba sa Diyos? Ikaw nga, sige nga. Ilang araw hindi kumain, kaya mo. Hanggang kailan? Ate Mia, ilang araw kaya mo hindi kumain? 30 seconds. Hindi. Ilang minuto? Oras. Uy, oras. At may oras naman, 1 oras. Kaya mo hindi kumain. 2 hours. 2 times a day ka lang makain. Uy, grabe. Pero ilang bulto naman yun, di ba? Huh? Grabe. Si Ate Kelly, ilang araw kang kaya mong hindi kumain? Kaya mo? Hindi ba kayo kumain? Kaya mo? Kaya mo isang araw hindi kumain? O, tingnan mo.
Yung pagkain nga, hindi mo kayang tumagal ng hindi kumakain. Paano yung pagsamba sa Panginoon? Paano yung feeding ng ating kaluluwa? And yet marami sa atin, taon, hindi kumakain ang kanyang kaluluwa. No, mag-wonder na kayo. Kapag ang isang kaluluwa, hindi po nagkaroon ng hunger, ng desire to hear for the Word of God, ibig sabihin nun, may problema kaluluwa, patay ka talaga. Nandiyan ba yun? Pag wala na pong sinyalis na ikaw nauuhaw, mag-worship sa Panginoon, delikado ka kapatid. It's either you are dead, dying, or backsliding ka na sa Panginoon. Hindi ko na naintindihan niyo ako, mga kapatid. 2 Corinthians 5 verse 10, for we, believers, will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what has been done in the body, whether good or bad. That is, each will be held responsible for his actions, purposes. Now listen to this. Goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. Ito po ipagsusulit mo sa Panginoon. Makinig po kayo mabuti dito. Ano yung pagsusulit mo natin dito? Yung ating mga aksyon, yung mga purpose mo, yung goal mo sa buhay, motives mo, yung paggamit mo o maling paggamit ng oras mo, yung mga opportunities na sinayang mo, in your abilities. Isipin mo, ipagsusulit mo sa Panginoon yan. Yung time na dapat ginamit mo kay Lord, sinayang mo, ipagsusulit mo sa Panginoon yan. Magugulat ka pagdating mo sa harap ng Diyos, lahat yan, ipi-playback sa'yo, anak, ito ang sinayang mo. Opportunities, abilities, mga goals, motives, lahat ng mga sinayang mo, ipagsusulit mo sa harap ng Diyos. Nandiyan mo ba kayo? Hello? And I pray, mark my word, pagdating po ng time, naharap po tayo kay Lord. Maalala niyo ang sinabi sa inyo. This is the harsh reality of life. Listen to this. This is the harsh reality of life. Some people are real, some people are good, some people are fake, some people are real good at being fake. Now, who is the fake and who is real? Tama ba? Hello. True believer hear fruitfully. So pay attention to what you hear. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what they think they understand will be taken away from them. Now, how can you tell who has salvation? Philippians chapter 1, verse 11, may you always be filled with the fruit of your salvation. Ang salvation po, may bunga po yan. Kung sinasabi mo, totoo kang anak ng Diyos, anak ni Lord, ikaw ay talagang saved, merong bunga yan. Ano po? Yung bunga ng salvation, the righteous character produced in your life by Christ Jesus. Righteous character ang dapat makita sa iyo. Ang tanong, nakikita ba talaga? 2 Corinthians chapter 3, verse 2, your very lives are a letter that anyone can read by just looking at you. Listen to this. The walking gospel is your life. Ikaw yung buhay na sulat na binabasa po ng sanlibutan. Paglabas mo pa sa church, binabasa ng sanlibutan yung buhay mo. Ang tanong, pag may nabasa ba sa'yo, ito ba'y kaaya-aya? Pag nabasa ba yung patotoo mo, yung buhay mo, ikaw ba ay kaaya-ayang basahin? Now, tanongin mo sa sarili mo, kanyari tayo si MTRCB. Paano mo i-rate yung buhay mo? Is it XXX? Is it general patronage? Or for adults only? Or may parental guidance? Paano mo i-rate yung buhay mo? Sige nga. How can you rate? Bigyan na rating yung buhay mo. Sige nga. Ha? Paano i-rate yung buhay mo? Kung ipipili ko lang yung buhay mo, is it general patronage? Or is it XXX porn? Or ito ba ay for adults only? Or gabay ng magulang ay kinakailangan? Sige nga. At kung yung patotoo sa buhay mo, ipi-play back natin dito. Makinig po kayo. Makinig po kayo mabuti.
yung buhay mo ipiplayback dito. Dadagsain ka ng tao para pakinggan, tingnan, panoorin ang buhay mo. Or lalangawin ito dahil wala manonood kahit isa. Hello. Ayun, napakisi ng buhay natin eh. Ako hindi ko alam kung kailan tatagal talaga. Wakaranay. Nakaramdam na po ako ng pagod sa katawan. Emosyon, isip, lahat. This year, talagang grabe po ang pagod na ramdaman ko. Kaya sabi ko, pagdating ng time na yon, sana walang masayang sa iwanan ko sa inyo. Lahat po tayo may expiration date eh. Ang tanong, hindi yung kailan ka mag-expire, kundi ready ka na bang mag-expire? Ano ba yung iwanan mo pag nag-expire ka sa lupa? Andiyan ba kayo? Verses 19-21, true believer hear obediently. Pag narinig mo, dapat may pagsunod. Ang totoong Kristiyano, dapat may pagsunod. Nandiyan ba kayo? Then Jesus' mother and brothers came to see him, but they couldn't get him because of the crowd. So someone told Jesus, your mother and your brothers are outside, and they want to see you. Jesus replied, my mother and my brothers are all those who hear God's word and obey it. Our obedience does not save us. Hindi po tayo na-save ng ating obedience. Tayo po yung nag-obey dahil tayo na-save. Mali po yun. Hindi pa sumusunod para maligtas. Kaya po tayo sumusunod dahil tayo po yung naligtas. It does not earn merit with God. It does not even pay God back for the salvation He has given us. God never asks us once to pay Him back for the salvation He has given us. Those who are true believers in Jesus Christ do not just carefully obey, they joyfully obey. Hindi ka lang basta sumusunod, kundi ikaw ay sumusunod na may kagalakan. Hindi ka sumusunod para maligtas, kaya ka sumusunod kasi bunga yan ng kaligtasan. Baligtad. At kaya ka gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, gumagawa ka ng buti sapat bunga yan ng kaligtasan. At hindi ka nagpapatawad para ikaw ay maging maligtas at masabi Kristiyano ka, hindi. Nagpapatawad ka sapagkat alam mo ito ay bunga ng pagiging Kristiyano mo. At ikaw ay nagbibigay sa church, hindi dahil sa para lang ma-please ang pastor, nagbibigay ka sapagkat alam mo ito yung bunga ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang totoong Kristiyano hindi na pinipilit. Nandiyan ba kaya? Kaya pag isa pastor, talagang ang sama pa ng mukha eh. Alam mo siya pinakikinggan lagi eh. Nandiyan ba kaya? Kaya ang totoong Kristiyano hindi na dapat pinaparinggan dito, hindi na dapat pinupakpok sa pulpito. Alam mo na dapat mong ka magbigay sapagkat iyan ay bunga ng kaligtasan. Walang Kristiyanong kuripot. Kaya pag nakonsensya ka, ibigay mo. Bakit? Kinakausap mo ng banal na Espiritu. Your obedience is not to gain favors with God. It is out of a heart gratitude for what He has done through His grace that we desire to obey Him. The greatest of life is obedience to God because obedience is the key that unlocks God's promises. Ito po yung nag-unlock ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Hello, may tao ba rito? And I pray sa harap ito, hindi na sayang yung aking mga pawis ito ngayong araw na to. Matthew chapter 7, verses 21 and 23. Not everyone who says to me, now listen to this, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, yung tayong tumatatanging time na haharap tayo sa ating manilikha. On that day, many will say to me, Lord, Lord, hindi ba kami nang hula, nag-prophesy sa pangalan mo? Hindi ba kami nagpalaya sa demonyo? Hindi ba kami nagpalakad ng mga baliw? Hindi ba kami nakalakad yung mga may lumpo? Hindi ba kami nagpagaling ng mga may sakit? And do many mighty works in your name? And then I will declare them, I never knew you, depart from me, your workers of lawlessness. Alam niyo ba mga kapatid, the saddest words you could ever hear is, I never knew you. Ang pinakamalungkot na marinig mo salita, hindi may sakit kang cancer. Hindi po yun. Yung salitang, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Yun ang pinakamalungkot na salitang tatanggapin niyo. Hello. Dalawa lang pong salitang alam ko na talagang very tragic sa akin. Una,
Pagharap mo sa Panginoon, sabi sa Lord, I never knew you. Lord, di ba? Nagpalakad pa nga ako ng mga bingi. Di ba yung mga bingi nakalakad? Yung mga bingi nakalakad, yung mga lumpo nakarinig, di ba? Sabi ni Lord, hoy, who are you? Number one. Pangalawa, alam mo yung tragic word? Nabibitawan mo pag nabubuhay ka pa? Salitang, sayang. Regret is the most painful word na sasabihin mo hanggat buhay ka. Yung salitang sayang, napaka-painful nun. Pag sinabi mo sayang, wala ka na magagawa eh. Alam ko po yung dalawang word lang ang kinakatakutan kong marinig. Number one, kay Lord. Pangalawa sa akin. Hindi kita kilala. Pangalawa, sayang, sana pinagbuti ko pa. Sana nakinig ako. Sana nasa church ako, dapat nakinig ako. Hindi ako nagpapakuya-kuya-kuy. Sana hindi ako napagchismisan nung nasa church ako. Sana kinukorek ako, sana tinama ako na buhay ko. Hello? Alam niyo, kahit umikot pa kayo sa mga churches dito, marinig niyo for encouragement. Hindi natin kailangan encouragement. Sawang-sawa na tayo sa encouragement. Kailangan natin truth. Yung katotohanan sa salita ng Diyos. Because truth always prevails. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kahit magpakain ako ito, magpalisyo tayo ng baka rito, ng kalabaw, walang mangyayari. Mabubusog lang yung katang lupa mo eh. Ganun ka pa rin. Ang laki nga ng katawan mo. Kaluluwa mo naman, malnourished. And I pray, wala po sa ating makaranas ng time na, ito yung nakakalungkot eh. Kung buhay mo, kala mo, tupa ka. Very confident ka, alam mo, tupa ka. Excited ka makita si Lord. Kasi naman, it's over, game over. Okay, harap ka, Lord, excited ka. Pagharap mo, Lord, who are you? Patay ka. Di ba, Lord, nakahanda na yung mansion ko? Nakahanda na yung mansion mo sa impyerno, doon ka na lang. Doon ka mag-TikTok habang buhay. Habang susundot ka ng mga demonyo, doon ka mag-TikTok. Tama ba yan? Hindi ba kayo? Obeying God is not something we have to do. It is something we get to do. Remember, love is the root. Obedience is the fruit. Ang pagsunod po, hindi natin ginagawa dahil kailangan natin gawin. Ginagawa po natin dahil gusto natin gawin. Alalahanin po natin, ang pag-ibig, ang siyang puno, obedience po, ang pagsunod po, ang siyang bunga. Kasi kung may pag-ibig ka sa Diyos, hindi ka mahirapang sumunod. Bunga lang yung pagsunod eh. Pag narinig mo sa salita ng Diyos, ano magiging damdamin mo? Okay lang yan, mahaba pa naman yung panahon, bata pa ako eh. Bata pa ako. Papaano kung sabihin ko sa iyo na ang kamatayan po ay hindi kumikilala ng kasarian ng edad? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kamatayan po ay hindi po kumikilala ng gender, ng edad, ng kalakasan? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo alam kung kailan ka bubuhay, ngayon o bukas, wakara na eh? Paano kung sabihin sa iyo na anytime pwede na pala, humarap ka kay Lord? Paano? Isipin mo mahaba pang panahon mo? No. Time is running out. Napaka-iksi po ng panahon natin. Kadalasan naramdaman ko po, sumisikip ang dibdib ko, alam nyo. Sabi ko, Lord, isa lang panalangin ko. Ayaw ko naman matigok ng atake. Ang hirap naman yung makaramdam ka ng atake, tapos patay ka na. Hindi. Sabi ko, Lord, pwede lang yung pagtulog ko. Wala na. Makapagpaalaman lang ako. Meron po ako napanood sa YouTube. May napanood ako sa YouTube. Black American siya. Nag-pray siya sa Panginoon. Tapos mag-preach. Very powerful ang message niya. Siguro mga 40 plus lang siya. Pray siya. Tapos pagkatapos nag-pray siya. Pag-pray niya, Lord, kung kukunin mo ako ngayon namatay siya. Sa pulpit, namatay siya. Gano'ng kabilis. Anya ba kayo? And I pray sa harap pong ito, hindi po masayang yung panahon natin. Pagod tayo, nagpawis tayo. And I pray, may naiwan po sa ating mga isip. Tinasariin natin, ako ba talaga ito toong anak ni Lord? Dahil kung hindi, it's about time, saliksikin po natin ating mga puso. Magbulay-bulay po tayo.
Baka naman kailangan mo namang baklasin yung mga dapat baklasin sa buhay natin. Alam mo, nakakalungkot sa lahat, yung hindi ka nababago. Ilang taong ganyan ang sitwasyon mo. Doon ako nais talaga. Tapos sabi mo, Kristiyano ka, hindi ka nakakaalis sa ganung sitwasyon. Yun po nakaka-assist. Kasi para sa akin, insulto po sa Panginoon yan eh. Ang tagal-tagal mo Kristiyano, pero hindi ka nakaalis doon sa ganung sitwasyon. Ibig sabihin mga kapatid, sayang po yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Now, it's about time. Magkaroon po tayo ng assessment sa sarili. Ako ba ay totoo talagang Kristiyano? Kristiyano nagtatagumpay at patuloy na nagtatagumpay. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Let us pray. Panginoon, salamat po sa araw pong ito. Thank you for your grace, Lord, for your word. Salamat sa kabutihan mo sa akin, Panginoon, sa amin. Dahil napakahaba, Panginoon, ang biyaya mo sa aming buhay. All these years, Lord, hindi mo kami tinatantanan na baguhin. Marami po sa amin, Lord, na ibang landas, lumiliis ng landas. Marami po sa amin, Panginoon. Binabaliwala po namin yung mga oras po namin sa lupa, Panginoon. Sinasayang po namin yung mga time na kami po'y nabubuhay. And yet, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, napakalawak. And yet, ang biyaya mo, Lord, grabe, Panginoon, hindi ko po maintindihan minsan. Minsan nagreklamo po kami sa hirap po namin dinadaanan sa lupa. Nagreklamo po kami, Lord, sa hirap ng buhay. So, but minsan, Panginoon, hindi po namin inalala yung hirap na dinaanan mo sa cross ng Kalbaryo upang kami iligtas. Minsan, Lord, binabaliwala po namin yung oras na kami po ay malakas. May time sumamba, binabaliwala po namin. Hindi po namin naisip, Panginoon, na napaka-iksi po ng panahon namin sa lupa. Sandali na lamang po ang aming itatagal dito. And I pray sa araw pong ito, Lord God, lahat ng mga binitawan mong salita sa araw pong ito ay hindi po masayang, Panginoon. Makita po sa aming mga buhay, Lord. Maipamuhay po namin, Panginoon. At pagdating ng time, Lord, na kami po harap sa iyo, Lord, taas na po kami harap sa iyo, Lord, na kahit kami dumaan sa mga pagsubok ng buhay, sa biyaya at habag mo, O Diyos, at sa iyong mapagpalang kamay, na pagtagumpayan po namin, Lord. And I pray sa araw pong ito, Diyos, O Lord, ikaw po nakakita na aming mga struggle sa buhay. Nakikita mo, Lord, ang bawat sulok ng aming mga puso, Panginoon. And I ask, Father God, for your Holy Spirit right now to move mightily, freely, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon. Alisin mo, Lord God, lahat ng mga pangit, basura, na hindi ka ayayin sa harapan, Panginoon. Because worthy, Lord God, in your sight. Salamat sa kabutihan mo sa amin, sa pag-ibig mo sa amin, Lord. Hindi mo kami pinibitawan, pinapakawalan, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, napakatapat mo sa aming buhay. Lord, as we declare your goodness, your faithfulness, Lord, kausapin mo aming mga puso, Panginoon. Matuto po kaming balikan ang kabutihan mo sa aming buhay. Hallelujah.